Ika-46 na kabanata. Sister's Classmate. Sa pagsisimula ng ikatlong aklat ng solo leveling, makikita na pagod si Jinwoo dahil halos kadarating lang niya mula sa job quest, kung saan nakuha niya ang class na Monarch of Shadow. Sinagot nito ang nagri-ring niyang cellphone, kung saan ipinaalaala ni Jin-a sa kapatid ang tungkol sa pagpupulong na gaganapin sa kanilang eskwelahan. Dahil si Jinwoo ang tumatayong guardian ng kapatid, inaasahan ni Jin-a na makakarating ito doon bago magsimula ang parents-teachers meeting. Bagamat pagod ay nagmamadali namang nagpunta sa CR si Jinwoo at naligo, saka nagsimula ng maghanda. Naisip nito na kailangan niyang magbihis ng maayos dahil sa paaralan siya ng kapatid pupunta, at dahil alas 5 pa naman ang pagpupulong, pumunta muna siya sa bangko. At nagpa-update ng kanyang account at kumuha ng debit card. Ibinigay nito sa teller ang kanyang lumang bankbook na ikinagulat naman ng teller ng buklatin ito dahil naglalaman ng 1.4 billion won ang account nito. At dahil sa bata pa si Jinwoo, nagtatakang nagtanong ang teller kung anong trabaho nito, sinabi naman ni Jinwoo isa siyang hunter. Bagamat nagulat nang marinig ng teller na isang hunter si Jinwoo, naisip nitong maaring nasa mataas na level ito at kumikita ng malaki. Inalok ng teller si Jinwoo kung nais nitong mag-invest sa kanila, dahil may mga pribilehiyo sila para sa mga VIP na tulad niya, na tinanggihan naman ni Jinwoo. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na si Jinwoo sa paaralan ni Jin-a, kung saan sinalubong siya nito at tinanong kung siya ba talaga ang kapatid nitong si Sang Jinwoo. Bukod sa naging matipuno ito at tumangkad, gumwapo din si Jinwoo na binagayan naman ng suot nitong formal na damit. Nagtataka namang nagtanong si Jinwoo kung bakit ganoon ang reaksyon ng kapatid niya. Sinabi naman ni Jin-a na hindi siya makapaniwala na magbabago ng ganoon ang itsura nito. Sinabi ni Jinwoo na kailangan niyang magbihis ng presentable dahil makikipagkita siya sa guro nito, kaya ganoon ang isinuot niya. Habang naglalakad na patingin ang lahat sa direksyon ni Jinwoo, hindi may tatago ang paghanga ng mga ito. Habang nagtatanong kung sino siya, tinukso naman ni Jin-a ang kapatid at sinabing mukhang sikat pala ang binata sa mga babae. Tinanong din ito kung saan nanggaling si Jinwoo noong gabing iyon, dahil ang alam niya ay wala naman itong kasintahan, kaya kung gusto nito ay ipapakilala siya sa isang kaibigan. Hindi naman nagsalita si Jinwoo, bagkos ay kinurot nito ang kapatid, saka tumuloy na sa silid ng guro. Kumatok si Jinwoo saka binuksan ang pinto, pinapasok naman siya ng guro at pinuri ang kanyang magandang itsura. Nagpasalamat naman si Jinwoo, at tumingin sa guro, saka naisip na bagamat sa paaralang iyon siya nagtapos, hindi naman niya ito matandaan. Pinuri ng guro ang matataas na marka ni Jin-a, sa mga pagsusulit at iba pang gawain sa paaralan. Ayon din sa guro, isang model student si Jin-a, at may kahanga-hangang kakayahan. Plano din ni Jin-a na pumasok sa medical school, na dahil sa galing nito ay hindi siya mahihirapan magawa, at pinayuhan ng guro si Jinwoo na huwag i-pressure ang kapatid. Naunawaan naman ni Jinwoo. Tinanong din ito ng guro kung papayagan ba niya si Jin-a na maging hunter kung sakaling ma-awaken ito, na tulad niya. Seryosong sumagot si Jinwoo at sinabing hindi. Tila nakahinga naman ng maluwag ang guro, at sinabing may isang estudyante na kailan lamang ay na-awaken, at sa kasalukuyan ay ayaw na nitong mag-aral pa, kung kaya hindi na ito pumapasok. Nag-aalala din ang guro dahil para sa kanya mas magandang makapagtapos ang estudyante kahit pa isa na itong hunter. Ayon pa sa guro, wala siyang masyadong alam sa mga hunter, kung kaya natanong niya ito, napag-alaman din ni Jinwoo na isang E-rank lang ang estudyante na tinutukoy nito. Sa isip naman ni Jinwoo, madaling mamamatay ang batang iyon, sapagkat nabibilang lamang pala ito sa mababang antas. Humingi din ng pabor ang guro kay Jinwoo na kausapin ang estudyante, upang makumbinsing matapos man lang ang high school, sapagkat kaibigan din ito ng kapatid niyang si Jin-a. Tinanong ni Jinwoo ang pangalan ng estudyante, na ikinagulat niya sapagkat pamilyar sa kanya ang pangalan na iyon. At ayon sa pagkakatanda niya, ang pangalan ng teenager na kinuha ni Eugene para sumama sa team nila ay Han Song-yi din. Samantala, palabas na sa isang gusali si Song-yi nang batiin siya ni Jinwoo, na ikinagulat naman nito, sapagkat hindi niya inaasahang makita ang binata sa lugar na iyon. Ika-47 kabanata, The Red Gate, ang pulang lagusan. Tinanong ni Song-yi si Jinwoo kung ito ba ang taong nais ng gurong makausap niya. Sa halip na sagutin ito, ipinakita ni Jinwoo ang larawan nila ni Jin-a at tinanong kung kilala ba ito ni Song-yi.
Tiningnan nito ang larawan at napag-alamang kapatid ng kaibigang si Jin si Jinwoo. Sinabi ni Song Yi na dumalaw siya minsan sa ospital nang samahan si Jin bagamat di naman niya ito nakita. Inisip ni Song Yi na marahil dahil kay Jin kaya magkakilala sila ng kanyang guro, na itinanggi naman ni Jinwoo dahil unang pagkakataon pa lamang niyang nakita ang guro nito. Sinabi ni Song Yi na kahit na ano pang sinabi ng guro, hindi na siya interesado pang mag-aral, at hindi rin siya titigil sa pagiging hunter. Sinabi ni Jinwoo na isang E-rank hunter lamang si Song Yi, at hindi uobra sa mga magic beast ang normal na atake lamang, at kung bibili siya ng sandata sa tuwing masisira ito kailangan na naman niyang bumili ng panibago, kung kaya mahirap para sa isang E-rank hunter na kumita ng malaking pera. Tinanong din ni Jinwoo kung balak ba nitong lumaban ng walang sandata, o nais maging ganap na hunter dahil sa mabilisang pagkita ng pera sa pagsama sa kanyang grupo. Pinatigil naman ni Song Yi si Jinwoo sa pangangaral sa kanya, dahil ayon dito pareho lamang naman silang E-rank. Dahil nakikita ni Jinwoo ang sarili dito, pinilit din niya dating maging hunter sa kabila ng pagiging mahina. Kung kaya naisip ni Jinwoo na hindi ni Song Yi matatanggap ang mapait na katotohanan, sa mundo ng mga hunter, hanggat hindi nito nakikita at nararanasan ang panganib na maari niyang kaharipan. Kung kaya naman sinabi nitong hindi niya ito balak pigilan sa nais nitong gawin, sa halip ay tutulungan niya itong maging mahusay na hunter. Isinama ni Jinwoo si Song Yi upang magsanay kasama ng mga miyembro ng team ng White Tiger Guild. Binati ni Mr. An Sang-min at Ki-chul si Jinwoo, naitandaan din ng mga ito si Song Yi kaya muli ang mga itong nagpakilala. Naisip naman ni Mr. An na bagamat i-rank si Song Yi hindi niya ito dapat husgahan agad, dahil maging si Jinwoo ay isa ring i-rank pero may kakayahan na nakakahigit sa lahat. At dahil nga tumawag sa kanya si Jinwoo, upang makita kung paano nila sinasanay ang mga bagong hunter, at hiniling na makasama sa pag-raid ng isang dungeon, naisip ni Mr. An na may pag-asa siyang ma-recruit si Jinwoo na sumali sa kanilang guild, kaya kailangan nila itong pakitaan ng magandang impresyon. Ipinaliwanag din ni Mr. An na ang lugar na iyon ay kasalukuyang abandonado na, dahil sa paglitaw ng napakaraming gate, kung kaya 80% ng mga kabahayan ay nasira na. Ipinasara na rin ang area na iyon, kung kaya wala na dong naninirahan pa. At dahil eksakto namang may lumitaw na C-rank gate nang tumawag si Jinwoo, naisip ni Mr. An na tama lamang ang pagkakataong iyon para maipakita kay Jinwoo ang kakayahan ng White Tiger Guild. Pinutol naman ng isang hunter ang pagsisalita ni Mr. An at sinabing alas 9 na, kung kaya tigilan ng ang pagkukwentuhan, dahil hindi naman iyon isang picnic. Bago tumalikod at naglakad na patungo sa harapan ng lagusan. Tinanong ni Jinwoo kung sino ito at sinabi ni Mr. An, na isa itong A-rank hunter na kasasali pa lamang sa kanilang guild. At malamang nainis ito nang ipaalam niya ang tungkol sa pagpunta ni Jinwoo, at inisip na ginawang tour ng guild ang raid na iyon. Ipinaliwanag ni Mr. An na ang nagsalitang iyon ay si Kim Chul isang tank, at ang team na makakasama nila ay mayroong 12 miyembro, isang A-rank, 7 B-rank at 4 na C-rank. Sinabi ni Mr. An na ang pagkakaroon ng maraming B-rank sa team na iyon ay maaring magpadali ng raid. Ngunit dahil sa karamihan sa mga kasama ay bago pa lamang bagamat matataas ang antas, ay kailangan pa rin ng karanasan sa dungeons. Ayon naman kay Jinwoo, ang pagkakaroon ng 7 B-rank at isang A-rank, ay magpapadali sa raid na iyon. Naisip nito na maaring makita ni Song Yi kung gaano ito kaina, at maiintindihan nito ang pagkakaiba niya sa matataas na hunter, kung kaya nagpa siya silang sumama. Sinabi naman ni Ki-chul kay Jinwoo na kung maari ay manood na lamang ito, dahil magiging napakadali ng raid na iyon para sa ibang miyembro kung makikisali siya. Lumingon naman si Song Yi at tinanong kung sasama din ba si Jinwoo, sinabi naman nito na susunod siya. Naglakad na si Song Yi papasok sa gate. Humakbang na din patungo sa lagusan si Jinwoo, ngunit bago pa siya tuluyang makapasok, naramdaman na agad niya ang kakaibang enerhiya na nagmumula dito. Ang pakiramdam na tila nagdadala ng panganib at ang malakas na puwersang maihahalin tulad sa malakas na alon, na naiiba sa mga pangkaraniwang gate na napasok na niya. Lalabas sana muli si Jinwoo, ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, tila unti-unti siyang hinihigop ng gate papasok. Naramdaman din naman ni Mr. An at Ki-chul ang kakaibang puwersa na nagmumula sa gate, at nakita din nila ang pagbabago ng kulay nito mula sa asol ay unti-unti itong naging pula. Lumingon si Jinwoo kina Mr. An at Ki-chul at sinabing,
humingi na ang mga ito ng tulong sa mga pangunahing grupo, bago tuluyang hinigop ng gate. Wala nang nagawa ang dalawa ni Kichul na natatakot na sa mga nasaksihan, kung kaya naisip ni Mr. An na delikado ang sitwasyon. At walang magagawa ang mga pangunahin nilang grupo, kaya tumawag ito sa master ng White Tiger Guild. Sinagot naman agad ni Baekhyun-ho ang tawag ni Mr. An, nagulat ito nang marinig na ang C-Class Gate ay biglang naging Red Gate. Dahil doon ay nagdesisyon itong pumunta na lamang upang makita ang sitwasyon. Samantala, sa South Korean Airport, naglalakad si Hwang Dong-soo palabas sa paliparan nang batiin siya ni Woo Jin-chul. Dahil sa hindi nito inaasahan na may susando sa kanya mula sa Hunters Association, tinanong niya ito kung ano ang ginagawa doon. Sinabi naman ni Woo Jin-chul na dahil sa dumating ang isang S-Class Hunter sa Korea kung kaya kailangan ng Surveillance Department na gawin ang trabaho nila. Nakakaloko naman itong tiningnan ni Hwang Dong-soo, at tinanong kung nagtatrabaho pa siya sa chairman na si Go Gun-hee bilang kanang kamay. Sinabi nitong kung siya ang nasa katayuan ni Woo Jin-chul, puputulan niya ang kaliwang kamay ng matanda upang makuha ang posisyon at lahat ng meron ito. Kalmado namang tumingin lang si Woo Jin-chul kay Hwang Dong-soo at tinanong kung gaano ito katagal mananatili sa Korea. Sinabi naman ni Hwang Dong-soo na hindi siya magtatagal doon, dahil may aasikasuhin lamang siyang mahalagang bagay, at babalik din sa US pagkatapos. Muling nagsalita si Woo Jin-chul at sinabing matapos ni Hwang Dong-soong abandonahin ang kanyang sariling bayan. Marahil ang importanteng bagay na gagawin nito, ay may kinalaman sa E-rank hunter na si Sung Jin-woo at D-rank na si Yoo Jin-ho. Nagbago ang aura ni Hwang Dong-soo at sinabing dahil isang surveillance agent si Woo Jin-chul kung kaya marami na itong alam. Kaya marahil hindi lamang ito magtatanong kaya naroroon, kundi binabalak din siyang pigilan sa plano niya. Sinabi naman ni Woo Jin-chul na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Dahil nga sa kakaibang puwersang nagmumula sa dalawa, tila nauubos ang hangin sa paligid kaya nakakaramdam ang mga tao ng kahirapan sa paghinga. Muling humarap si Hwang Dong-soo at inalok si Woo Jin-chul na sumali sa kanilang guild, kung saan kaya nilang higaitan ang ibinabayad ni Go Gun-hee. Bagamat hindi direktang tumanggi si Woo Jin-chul, ang pagtahimik nito ay sapat na para maunawaan ni Hwang Dong-soo na hindi siya sumang-ayon. Ang kapatid ni Hwang Dong-soo ay si Hwang Dong-sok, na kamakailan lang ay namatay kasama ng grupo nito, ay pinagsususpetsahang pumatay ng napakaraming hunter sa loob ng dungeon. Bagamat maraming reklamo ang kanilang natanggap kailanman ay hindi natuloy ang mga investigasyon, dahil nga sa isang S-rank hunter ang kapatid nito. Parehong basura ang tingin ni Woo Jin-chul sa magkapatid, dahil sa kabila ng mga kasalanang nagawa ng mga ito, ni minsan ay hindi man lang sila nagpakita ng pagsisisi. Ika-48 Kabanata, Haieki, The Ice Slayers. Binati ni Hwang Dong-soo ang magandang sasakyan ni Woo Jin-chul. Sinabi naman nitong hindi sapat iyon para escorten ang S-rank na tulad nito. Sumang-ayon naman si Hwang Dong-soo, dahil sa tingin niya mas mabilis pa kung tatakbo siya, saka tinanong kung kamusta ang pagpapalibing sa kanyang kapatid. Ayon kay Woo Jin-chul hindi na nakuha pa ang bangkay nito, kung kaya isinapribado na lang ang libing, saka tinanong kung nais ba nitong bumisita sa libingan. Sinabi ni Hwang Dong-soo na wala siyang interes sa taong patay na, at interesado lamang siya ay sa mga basurang naiwan ng kanyang kapatid. Kung kaya tinanong na lang ni Woo Jin-chul kung saan niya ito ihahatid. Sinabi ni Hwang Dong-soo na sa dungeon, upang hanapin ang talo ng hunter na kagaya ni Jin-woo. Tinanong ni Woo Jin-chul kung saan sa Korea nila hahanapin si Jin-woo, gayong napakaraming gate na nagbukas. Kinuha ni Hwang Dong-soo ang kanyang cellphone at nagsimulang hanapin ang kinaroroonan ni Jin-woo, saka sinabing nasa 21st century na sila kaya din na iyon problema. Napag-alaman ni Hwang Dong-soo na kapapasok lamang ni Jin-woo sa isang dungeon, saka inutusan si Woo Jin-chul na ihatid siya sa lugar na iyon. Sinabi ni Woo Jin-chul, na ang dungeons ay may sariling mga batas, at ang batas ng lipunan ay hindi ginagamit doon, kung kaya inaasahan niyang nauunawaan ito ni Hwang Dong-soo. Galit namang sumagot si Hwang Dong-soo at sinabing wag itong makialam sa kanya, dahil problema na niya kung ibabaon man niya sina Jin-woo. Samantala, nakapasok na nga ng tuluyan ang mga hunter sa gate, at napunta sila sa nagyayelong kagubatan. Nagtataka ang mga ito dahil tila hindi dungeon ang kinaroroonan nila, at maging ang gate na dinaanan nila ay nawala na rin. Tiningnan naman ni Jin-woo ang paligid, bagamat wala namang kain na hinala,
Naisip nito na maaring dinala sila ng gate sa ibang dimensyon. Sinabi naman ni Song Yi na mukhang may mali sa mga nangyari, at pagkasabi nga nito ay umulan ng mga palasong gawa sa yelo, na napigilan naman ni Jinwoo ang isa dito na muntik nang tumama kay Song Yi. Habang ang ilan namang hunter na kasama nila ay hindi na nakaiwas pa, takot na takot ang mga ito habang sumisigaw. Napansin nila na nagmula ang atake sa itaas ng puno, kung saan naroroon ang mga Ice Elves. Nakatingin si Jinwoo sa mga Ice Elves, na hindi niya naramdaman ang presensya dahil sa malayo ang mga ito sa kanya. Ang mga hunter na hindi pa nakakaharap ang mga ganoong klase ng halimaw ay tinatawag itong Ice Elves. Ngunit ang mga hunter na nakalaban na ang mga ito ay tinatawag silang Hayaki, or Ice Slayers, dahil sa brutal na paraan ng mga ito ng pagpatay sa mga katulad nilang hunters. Habang nakatingin si Jinwoo sa mga Hayaki, napansin nito na ang dalawa lamang sa pinakamahinang kasama nila ang inatake ng mga ito. Naisip din ni Jinwoo na kung noong nakalipas na 2 buwan nangyari iyon, malamang isa siya sa pinatamaan ng nagyayelong palaso na yon. Nagtama ang paningin ni Jinwoo at ng isa sa mga Hayaki, at sumenyas ito sa kanya, na tila nangangahulugang papatayon siya nito. Natuwa naman si Jinwoo at tila nasabik na makalaban ito. Biglang naglaho ang mga kalaban sa pinagtataguan nilang puno. Nasasabik namang sinabi ni Jinwoo na papatayin niya ang mga Hayaki gamit ang sarili niyang mga kamay. Nagsalita si Kim Chul at sinabing marahil alam na ng iba na sila ay nasa loob ng Red Gate, at hindi ito magbubukas hanggat hindi sila namamatay lahat o kung hindi makiklear ang dungeon. Nagulat ang ibang hunter, at nagtanong naman si Song Yi kung ano ang Red Gate. Ipinaliwanag naman ito ni Jinwoo, at sinabing ang Red Gate ay lagusan na nagkukonekta sa mundo nila sa ibang dimensyon, at oras na makapasok ka dito magsasarado ang lagusan. Mapuputol na lahat ng koneksyon kung kaya wala nang makakatulong sa kanila mula sa labas. At ang pulang lagusan ay magbubukas lamang kapag natalo na ang boss o kapag nagkaroon ng dungeon break. O sa madaling salita stranded sila sa lugar na iyon. Samantala sa labas ng gate, nakarating na nga si Baekhyunho, sinubukan nitong pumasok ngunit nang hawakan na niya ang gate na kasarado na ito, kung kaya tinanong nito si Mr. An, kung sigurado ba itong C-rank lamang iyon, kinumpirma naman ni Mr. An na C-rank gate lamang dapat ito, at nang tumawag sila sa Hunters Association, sinigurado din ng mga itong C-rank lamang iyon. Galit na galit naman si Baekhyunho, dahil ang Red Gate ay lumalabas lamang sa mga matataas na rank ng dungeon, at sigurado itong may ibang mundo sa likod ng gate na iyon. Bagamat ang waves na inilalabas ng gate ay tulad lamang ng sa isang C-rank, nagtataka ito dahil nararamdaman niyang mas mataas pa sa B-rank ang loob ng gate sa harapan niya. Tinanong ni Mr. An kung kailangan ba nila uling sukatin ang gate gamit ang mana meter. Ayon naman kay Baekhyunho, imposible nang masukat ang rank ng dungeon kapag nogi na itong pula, dahil hindi na ito naglalabas ng mana waves. Nalaman nito mula kay Mr. An na may 12 miyembro ang team na pumasok doon, at 8 dito ang hunter na may mataas na level. Na pinamumunuan ni Kim Chul na isang A-rank hunter at 7 pang B-rank. Tinanong ni Ki Chul kung madyay giging ayos lamang ba ang mga bagong saling miyembro. Naisip ni Baekhyunho, na ang gate na iyon ay maaring A or B rank lamang dahil kung S rank ito, maaring malagay sa alanganing sitwasyon ang buong bansa. Kung B rank ang gate kailangan ng 3 o mahigit pang A rank hunter, kung A rank naman ang gate kakailanganin ng 2 S rank o kaya naman ay 10 o higit pang mga A rank na hunter. Kung pagbabasehan ang rank ng mga pumasok sa loob, posibleng mamatay lahat ang mga ito, at kung may makaligtas man, 3 lamang sa mga ito na nasa mataas na rank ang makakalabas. Sinabi naman ni Mr. An na may isa pang pumasok sa loob ng gate bukod sa team nila. Tinanong ni Baekhyunho kung sino ito, saka pinaliwanag ni Mr. An na ito yung hunter na sinusundan niya para sumali sa kanilang guild. Galit naman nitong tinanong kung anong rank ng hunter na iyon, kung A rank o B rank, umiling naman si Mr. An kung kaya ipinagpalagay ni Baekhyunho na S rank ang sinasabi nitong hunter. Kung kaya sinabi na ni Mr. An, ang totoo na isang E rank lamang ang hunter na sinasabi niya.